Muli, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Magbasa po tayo ng Matthew chapter 14 verse 28 po hanggang 33 po. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya ay malulubog, ay sumigaw na nagsabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O, ikaw nakakaunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? At pagkalunan nila sa daong, ay umimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Dito po sa binasa natin sa gabing ito, maraming beses na po tayo nakarinig na basa ito. So many times we heard this Bible verse, so many times we able to read this Bible verse. So unawain po natin sa gabing ito po, ano nga po ba ang mga bagay-bagay na narito po. So sa Matthew chapter 14 po, kung saan nakita natin ang Panginoong Hesus ay lumakad sa tubig. At siya ay matatagpuan din po sa Marcos, nasa John, doon masusumpungan ng pagkasulat ng kanyang paglakad sa mundo. Sa tubig, ibaba ng tubig. Si Mateo, si Marcos, si Juan, nagsulat ng mga bagay na pangyayari sa kanilang mga nakita. Sila mismo ang witness ng paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. But Matthew at the account of Peter asking to come to him. Ano po? Nandun po. So Jesus granted his request. So, may verse 31 na binasa natin, ikaw na malitang pananampalataya, sa wikang Ingles. O you of little faith, why did you doubt? This question, itong tanong na ito ng Panginoong Hesus, nangyayari po ba sa atin to? Baka tinatanong din tayo ng Panginoon Diyos, bakit kayo nag-doubt? Bakit kayo nag-alinlangan? Ilang beses na tayo nag-alinlangan? Ilang beses na po kayo nag-alinlangan? At inuuna ang doubt kaysa sa inyong pananalig. Maliit po ba ang pananampalataya natin? Maliit po ba ang pananalig mo? Sa mga problemang nasusulayan, katulad ng kita ni Pedro, nagtanahin, takutan siya sa malakas na hangin. Kuminsan sa problema natin, malakas ang hangin. Bagyo, tayo rin po ba ay katulad ni Pedro na lumulubog at tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito sa ating pag-aaral sa gabing ito, is your faith greater than your fear? Or is your fear greater than your faith? So mga katanungan na ito, na magbibigay ulit sa atin ng panumbalik sa pag-aaral, mga basic na pag-aaral po natin, katulad po ng tanong na ito, ano po ba ang faith? So maraming alam ang faith is paniniwala o pananampalataya sa Panginoon Diyos. Pero gaano katunay na naman ang pananampalataya? Ilang beses na rin natin napag-aralan ang sinabi sa may Hebrews 11 chapter 1 and verse 6. Malinaw doon na simply stated, firm persuasion that something is true based upon believing God and trusting Him. Yung wala kang nakikita pero naniniwala ka na may Diyos. We all know that is faith. Alam natin yan. Tayo man, may faith tayo. Pero may mga faith din na tumitingin sa mga santo-santo, bato-bato. Gusto nila may larawan sila nakikita. Kasi nga kasabihan nila, to see is to believe. Pero sa ating mga Kristiyano, ayon sa Biblia, ang pananampalataya, ito yung nananampalataya ka na kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, naniniwala ka na nandyan siya sa iyong tabi. Na binabanggit doon. Katulad po na sinabi po ni Pedro, babasahin ko po sa wikang Tagalog, ito po foundational ng ating pananampalataya. Para po ma-review lang po natin sa gabing ito po. Ma-review natin ang pagkakataon nito sa ikalawang sulat ni Pedro. Dito po sa wikang Tagalog ko po babasahin. Sa chapter 1 po, verse 5 and 7. Dito po, sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 5 to 7 po. Ano pong sinabi ni Pedro? Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay kaalaman. So, sabi dito, beside this,
magsikap daw tayo na idagdag sa ating pananampalataya ito. Kaya kung titignan natin, may pananampalataya, pero kailangan natin dagdagan ng dagdagan ang ating pananampalataya ng may buong sikap. Sabi nga sa verse 6, ano? At sa kaalaman ay pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Kung titignan natin, the same way, sa 1 John chapter 5 verse 4, faith is our victory. Na po, katulad ng inaawit natin sa iglesia, faith is the victory na ginagawa natin, no, na binabanggit doon. So, true faith is tried and strengthened. It is complete trust in God. So, kapag hindi po dinadagdag yung mga binanggit ni Pedro, kapag tayo po ay hindi pinalalakas ang ating pananampalataya, so, faith natin ay magiging katulad ng kay Pedro. Kaya kailangan natin na palakasin, subukan, magsikap, no, na ang pananampalataya natin ay umuunlad o nag-grow. That our faith must grow. Dapat po, nung titignan natin, ano po, na binabanggit. Kaya, kung titignan po natin sa ating pag-aaral, i-compare naman natin ang pananampalataya sa takot o faith about fear. Ano ba po ang fear? So, dalawang klase po ang fear, kung titignan natin sa Biblia. So, meron ito, nahintakutan tayo. Kuminsan, di ba, meron kayo pairamdam na kinikilabutan kayo para takot. Ano po? Kahit naman wala ka nakikita, na may sabihin mo, kasi may mga Kristiyano pa din. Ito po, may Kristiyano pa din na naniniwala sa mga multo. Eh wala na nga po multo. Kaya nahihintakutan sila. Ano po? May mga Kristiyano naman na sobrang malaking problema, nahihintakutan din. Ano po? Kasi kuminsan yung worry, nauuwi sa takot. Ano po? Kasi may worry ka, nag-aalala ka, pero nauuwi ito sa takot. O titignan natin. So, ito po, napakahalaga nito sa pag-aaral natin sa gabing ito. Ano po, lalo sa mga kapatiran sa Twinville ngayon. No? Ano ba yung fear? It can be reverence. Pwede ito paggalang sa Panginoon Diyos. Proper respect for God. So, this would include being fearful of rejecting Him. Yung takot ka na ma-reject ka ni God. Di ba? Sabi nga doon, He that rejected me and received not my word. No? The same will judge him on the last day. Yung bang takot ka na mahusgahan ka dahil nireject mo ang Panginoon Diyos. Yan. No? Sabi naman ni Webster, profound reverence and awe, especially toward God. Yun po yung sinasabing isang klase ng fear, fear na may paggalang o respeto, kung tatawagin natin. So, it can mean to be afraid, yung takot ka. Takot ka ngayon. Katulad halimbawa ng mga tinuturuan natin ng Biblia ngayon. Takot silang maging Kristiyano. Takot silang magpabautismo. So, yung pong mga bagay na ganun ay hindi po magiging kagandahan sa kanilang kaluluwa. So, kaya sabi ko nga, huwag kayong matakot. No, kung talagang naunawaan ninyo at may pananampalataya kayo, no po, may pananampalataya ka, ano ang ikatatakot mo? No, na pag sumunod ka sa Panginoong Yesus, na maghugas ka ng kasalanan mo, meron ka dapat ikatakot. Yan po nangyayari. Kaya ito sinasabi, ano, an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger. So, kuminsan kasi ito yung emosyon ng tao eh. Para bang, yung bang, may akala mo may danger, pero wala naman pala. Yun po yung sa parang tayo to, halimbawa, nakasakay ka sa eroplano. Ito po, di ba, eroplano, bigla na lang yung eroplano, biglang bumagsak pababa, palubog, at bumahawan ulit. So, pagbagsak mo ganun, nandun yung sinasabing takot ka. Na meron uuwin kasi emosyon mo, nag-alala ka agad. No po, pero yun mga ganong klase ng bagay. No? Kasi alam mo may danger. So, instance or state of this emotion. Now, nakita natin, faith and fear. No po, na binabanggit. So, to be afraid, para matakot. While this can be healthy, as it provokes reasonable caution. Tama po yun. Kasi may caution eh. Bang takot ka, kasi meron itong caution. Pero open, madalas, it can paralyze at the point that we fail to do or be what we ought. Such is condemned in Scripture. So, madalas kasi nangyayari, no, napaparalyze ka na sa takot mo eh. Hindi ka na kumikilos, hindi ka na sumusunod. No po, takot ka ganito. Halimbawa, pag sabihin natin, takot kang
mawala ng trabaho. Diba? Pero ang trabaho mo pala ay may kasamaan, may kaguluhan. O ang trabaho mo ganitong bagay. See, so mga sa bagay na yun po yung umuwi ng takot na sinasabi. Takot ka eh. So, it is this fear that I want to contrast with faith. Yun, maganda yan. Ito ba? Ito bang takot na ito na ito ba yung magkokontrast sa ating pananampalataya? Ano po? So, kung titignan natin, fearfulness. Today, we are seeing much unhealthy fear. Ayan. We are living in times where some thrive on fear. Ayun po talaga mundo natin ngayon. No? Maraming nakita natin na hintakutan tayong lahat na binabanggit dito na sinasabi. So according to authorities, fear can actually become a behavioral addiction where the brain is dependent upon it. Yun po. See? So dependent na doon. So think of someone so tied to the news awaiting the next negative or fearful story. And they get obsessively worked up about it. Totoo po yun, di ba? Kung bang nakita mo, nag-aabang ka, takot ka. So, na-obsess ka na doon, na binabanggit. Yan. So, kung titignan natin, fearfulness can also have spiritual implications and consequences. This will be ang apat dapat natin pinopokus. Biblically, faith and fear are at odds with each other. See, tinan nyo po. Mamaya namin maunawaan natin yan. In a given situation, which is the greater motivation? Again, tingnan nyo si Pedro. Nung siya ay lumulubog na. Ano ang naramdaman ni Pedro, kapatid? Ano ang naramdaman ni Pedro? Nandun pa ba yung pananampalataya niya? Nandun ang Panginoong isa sa nasa harapan niya. Nung lumulubog si Pedro, ano kaya naramdaman niya? Yung kanyang faith o yung takot? Even though Jesus is already at his front. Jesus is already there. And the mere fact, Jesus called him, come. But later on, he began to sing. Because of his fear. He was afraid. Maybe he is a fisherman. Di ba? Mangingisda si Pedro. Pero bakit takot siya lumubog? Di ba siya marunong lumangoy? Tignan niyo po, takot ba siya mamatay? Yan, magandang bagay na sinasabi natin. So, kung titignan natin, faith and fear have one thing in common. They both believe in a future that has not. Fear believes in a negative future. Faith believes in a positive future. Ayan, magkaiba. Tignan niyo po, the antidote to fear, ang gamot dito sa fear na to, is faith and it's only a thought away. See? Manandyan lang, andyan lang eh. Even Pedro, andyan lang Panginoong Jesus. Ang sarap niya na. Yan, yung binabanggit doon. Kaya kung titignan natin, examples of fear na na-overshadow ang faith. Tingnan natin mga kapatid ha, nagbing ito. So mag-invite po kayo ha kapatid. Yan, Abraham asked Sarah to lie for him. Tingnan niyo po, anong pagsisinungaling dito ni Abraham? Sabi niya, sabi mo, magkapatid tayo. Diba? So, sa Genesis chapter 12, 11-13, chapter 20, verse 1 to 18, kung mabasahin niyo po. Yan po yung ginawa po ni Abraham. Sabihin mo, tayo ay magkapatid. Gaya, kasi pag nalaman nila mag-asawa tayo, papatay nila ako, ganito mga bagay sa pangyayaring na yan. So, kung titignan natin, paano na-overcome ni Abraham yung takot? Ayan, ano po, diba? Tignan natin. So, Israel refusing to enter Canaan. Bakit? Takot. Kasi nakita nila, para lang po tayong tipaklong. Mga higanti tao dun. Pero pansinin niyo po, no? Nakinig sa 10 instead sa 2. Di ba? So, ang Israelita, mas nakinig sa 10 kaysa dun sa 2. Tignan niyo po, kasi mas marami nga sila, 10 eh. 2 lang ito. Yung pinabagit natin. See? Then, King Saul, sparing the Amalekite king. Sa 1 Samuel chapter 15 verse 24. Na po, yan mga bagay na paano na-overcome na example ng fear overshadowing faith. Mas nangibabaw ang kanilang mga takot doon sa pananampalataya. Nadakpan ang kanilang pananampalataya. Kung titignan natin. Yan. Okay, sino pa? Israel facing Goliath. Takot sila kay Goliath. El palaki. 9-footer eh. Si Goliath, malak katawan. Laki, tatawanan sila.
Pero pansinin niyo po, si David. Di ba? So, Israel, imbes naman ng palataya, yung fear nila, natakpan yung kanilang pananampalataya. But David overcome fear. Tama po, di ba? Pagtitinda natin. Peter denying the Lord. Ano po? Kanina, si Pedro lumubog. Dahil yung faith niya, nawala. Di ba? Nahintakotan siya doon sa malakas na hangin. Nalulubog siya. Ito naman, natakot din siya ngayon na siya ay mapatay din. Kaya sabi niya doon, hindi ko kilala yan. Sabi niya, so tinumantin niyo po, kuminsan yung pananampalataya natin, natatakpan ito ng takot. Ngayon, kapatid, gano'n rin po ba tayo? Dapat maunawaan natin to mga kapatid. Ano po? Peter avoiding Gentile brethren also. Kaya siya nirebuke ni Pablo. Takot din siya eh. So, pansinin niyo po, 3 beses na. Lulubog. Dito, dininay. Tapos, ina-avoid niya ang Gentile brethren. Para lamang dahil kasi kung titignan natin, takot si Pedro. Nawala ang kanyang pananampalataya. Hindi, natakpan. Madalas ganito rin po nangyayari sa buhay natin. Ano po, mga kapatid? Ayan. So, it can cause us to make problem greater than they are. Grasshoppers. Numbers chapter 13, verse 33. Kuminsan, dahil sa takot, ang lit na ng pananampalataya mo. Teka, ano ba mas malaki? Ang Diyos o ang takot? Kuminsan kasi, parang tingin natin sa sarili natin, mga tipaklong na lang tayo. At napakalaki na ng mga problema. Napakalaki ng ganito na hinaharap natin. Tandaan natin. Di ba? Sabi nga, if you have a faith just like a mustard seed, sabihin mo sa bundok nito, ito ay aari. Sabihin mo sa bundok nito, puno lumipat. Doon. Susunod sa iyo. So yun yung sinasabi, pinapaliwanag ng Panginoon, hindi literal yun na lulipat ang bundok. Pinapaliwanag ng Panginoon, basta matibay, tunay, at genuine ang faith mo. Tunay yan. Kaya mong ma-overcome ang lahat ng fear. Diba? Just like David, talagang ang faith niya matindi. Diba? Sino ba yan? Sabi ni David. Diba? Mahina yan. Kaya ko yan, sabi ni David. Kung titignan natin, considering buong Israelita takot, mismong hari, Saul, natakot. Diba? Kung titignan natin doon. Kaya po, it can lead to worry, anxiety, and even depression if not na-address ng tama ito. Kapag ang fear mo ay mas malaki sa pananampalataya mo, dito po nagkakaroon po ng worry. Yes, worry is common sa buhay ng tao. Pero not to worry na magkaroon ka na ng depression. Hindi dapat ganon. We worry. But don't let your worry mauwi sa depression. Kaya pag nauwi sa depression yan, ito mangyayari. O dito na natin. Basahin po natin ang sinabi sa Mateo. Dito po. Mateo chapter 6 verse 24. Basahin po natin. Magbasa po tayo dito. Ito po. Mateo chapter 6 po. Ayan. So dito po, makikita natin ang pagkakataon na to. Chapter 6 verse 24. Ano po ba sinabi sa verse 24? Simulan natin. Sino ay hindi makakapaglingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapopotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. O kaya ay magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos sa mga kayamanan. Ang tinutukoy dito, we cannot serve two masters at the same time. Hindi po pwede maglingkod tayo sa dalawang Diyos-Diyosan. Sa dalawang Diyos. Sa Diyos na tunay at sa Diyos-Diyosan. O maglingkod ka sa Diyos at sa kamunduhan. Hindi po pwede. O magkaroon ka ng faith, tapos pinapairan mo rin ng takot. Nandoon po ang sinasabi. Bakit po? Kasi it can rob us of our joy, spiritual blessing. We become miserable and fear paralyze us. Totoo po yun eh. Mapaparalyze ka na eh. Di ba? Kung titignan natin. So, ang fear po, nakakamatay po yan. Ang takot. Sobrang takot mo, dyan na yung bang, para bang,
yung magwo-worry ka, mag-aalala ka, kaya yung isip mo ganito ng mga bagay, hindi mo nalalaman, humihina na rin ang puso mo. Yan, kaya po mga kapatid, tingnan nyo po mabuti. Kaya it's better na pagsikapan mo, mag-try tayo to strengthen our faith. It is very important po sa mga problema sa buhay natin lahat, sa mga dumarating sa buhay natin. Ano po? Yes, kuminsan po napapanghinaan tayo ng loob, pero natural sa tao yun. Pero dapat po, huwag tuloy-tuloy. Huwag kang tuloy-tuloy babagsak. Kapag alam mo ang Panginoon Diyos, dapat nga hanggat maaari, patuloy kang lumakad sa tubig hanggang makalapit ka sa Panginoon. Huwag mo isipin yung mga nasa likod. Kaya sabi na ba, huwag kang titingin sa likod. Ang tingnan mo lang si Kristo. Focus your eyes on Jesus. Yun po napakahalaga sa buhay ng pananampalataya na binabanggit. No? Katulad halimbawa si Lot, ang asawa ni Lot, di ba? Tingon pa sa likod, kaya ano nangyari? Yan. Di ba? So, when fear is greater than our faith, it can cause us to be silent when we ought to speak up. Hindi po. See, takot ka. Ito po isang maganda example. Halimbawa sa kongregasyon. Di ba? Si takot ka na para bang pagsabihan ka ng isang leader. Kaya hindi ka na magsasalita. Pero alam mo yung leader, may maling ginawa. So, kakampihan mo na siya, dahil takot ka eh. So, ito niya po, nakita niyo doon. Kaya po dyan nagsisimula, yung sinasabi natin na, imbit na magsalita ka ng tama, ikabihin mo itong tama, so tatahimik ka na lang, dahil takot ka, na binabanggit doon, sinasabi. So, kung titignan natin, Matthew chapter 10, verse 32 and 33, basahin po natin. Matthew chapter 10, 32 and 33, ang sabi po sa Mateo, ito po, basahin po natin na 32 and 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. So ano pong ibig sabihin ni Kristo rito? Ang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao. Sino pong mga tao? Kahit sino pong tao, lalo-lalo na sa loob ng iglesia. Diba? Kung titignan mo doon. Ang pagkilala, ang sabihin to, pinapanatili mo na ikaw ay sumusunod sa taturo ng Panginoon Diyos. So doon sa tama. Kaya sabi dito, kung kilala mo ang Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, doon ka sa tama. Huwag mong kampihan yung kasi sinasabi natin mga gumagawa ng mali. Huwag mong aayunan ito. Kaya po nagiging problema yan. Yan po. Kaya dahil sa takot mo kasi, takot ka ba? Bakit hindi mo masabi yung totoo? Di ba? Bakit hindi ka ayaw pumanig sa totoo? Tatakot ka? Ano ang kinatatakot natin, kapatid? Ano ang kinatatakot mo? Paalisin ka sa loob ng building, sa iglesia? Ano po? O saraduhan ng iglesia, hindi ka papasukin? Ano po ba ang kinatatakot mo? Tingnan niyo po, huwag kang matakot kapag ikaw ay nasa tama. Maging matibay ka kapag ikaw ay nasa tama sa Panginoon Diyos. Kapag yan ang pagkilala. Kapag ikaw ay kumikilala, kikilalanin ka ng Panginoon. Tingnan niyo pong verse 33. Datapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao. Kayan, kapag kinaila niyo po ang katotohanan, mga kapatid, ikakaila ka rin ng Diyos. Kaya po wag niyong ikaila ang katotohanan. Manatili tayo sa katotohanan. Kaya po kung ayaw mong ikaila ka ng Panginoon sa darating na panahon, mag-isip ka na ngayon, kapatid. Tingnan mo kung ano yung totoo. Nasa Biblia ang katotohanan. The mere fact, Jesus told us, I am the way and I am the truth. The mere fact, the truth can set you free. And Jesus said, sanctify them by thy word. Thy word is truth. So the truth is the word of God. Di ba? So marami pong sinasabi. Sabi niya rito, di ba? No? Who is me if I do not preach the gospel? So, ang hindi rin po pagpapalaganap ng ebanghelyo, ang hindi mo pag-share ng pananampalataya mo sa office mate mo, classmate mo, ano man bagay nito, sa tambahayan mo, no po, yan po ay nagpapakita ng pagkaila at ikaw ay na tumatahimik. Diba? Takot kang malaman na ikaw ay Kristiyano? Takot kang mag-share ng Bible dahil baka ikaw ay barahin? So ano pong pagiging problema, mga kapatid?
Ano po? Malinaw na sinasabi rin ng Biblia, I can do all things through Christ. See? It can keep us from serving God as we ought to. So, teaching others, associating with our brethren, correcting errors, attending services, etc., etc. Ang dami na po na mawawala dyan. Dahil kasi takot ka. Anong kinatatakot mo, kapatid? Ano ang kinatatakot natin? Ayan. Ano po? Kaya fear paralyzes us from acting. From acting. Yung kumilos po sa iglesia. Di ba? Fear arouses suspicion. Yun po yun eh. Magsususpetsa ka na. Ayan. Ano pa? Ito na. Nagbibreed na to ng distrust. Takot ka eh. So, ito ang mawawala na ng pagtitiwala sa tao, lalo-lalo sa Panginoon Diyos. At maglilimit din ito ng ating mga potensyal. May potensyal tayong lahat eh. Every people, or most especially the Christian today, has a potential. You have the potential to share the Word of God. You have the potential to help other people. May potential tayo na panatiliin, na sumusunod sa mga aral ni Kristo. May potential tayo na maintindihan ng Biblia. Ito po, may potential tayo na mag-reason out tayo. Yan po dapat doon eh. Kasi kung minsan sa takot natin, kung ano yung sinabi ni ministro, gano'n na lang tayo. No, hindi po gano'n. Kaya nga po dapat sinasaliksik natin ng Biblia, just like Berean, ano po? Diba? So, fear stops our power. Nawawala yung power. Tandaan nyo, di ba may power tayo mula sa Panginoon Diyos? We have the power from God. Pamamagitan ng Panginoong Isus at ng Banal na Espiritu. Fear undermines our resolve. Nyo po, fear weakens our immune system. Totoo po yun. Diba? Tandaan nyo po, marami pa naman germ, bacteria sa mundong ito o mga sakit, virus sa mundong ito. Kapag ikaw laging takot, yung immune system mo po, hihina din po yan. Yun po, yun po, pag ang faith mo mahina, at malakas ang takot mo, takot ka. Tapos faith mo mahina, ang immune system mo sa paggawa ng tama, mawawala na yan. Yun po, see? So, madali ka na madala ni Satanas. Madali ka na matukso. Kaya po nangyayari po yan eh, dahil sa takot. Kaya po mayroon nangyayari ng mga paghiwalay sa iglesia, yun po, may nangyayari po na ganito. Kuminsan kasi, yun po, lalo pagdating ng pagbibigay paglinggo, may takot pa. Diba? Baka mawalan ako ng baon, baka mawalan ako ng ganito. Hindi, consider po yung widow, na may one mite. May takot po ba siya? Wala, because of his faith, because of her faith. Ang kanyang pananampalataya, ibinigay niya ng lahat-lahat. Dahil alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Pero ngayon po, marami sa iglesia, takot magbigay ng tama. Hindi po, marami sa iglesia, takot magsamba paglinggo. Ay, hindi pala takot. Si takot na mawalan ng barkada, ng kita, ng ganito, yan mga bagay na ganon. See? So, mga kapatid, dapat po malakas po ang pananampalataya mo. Huwag mong palakasin ng may takot ka eh. May takot tayong lahat, pero huwag mong palakasin ng takot. Palakasin mo ang pananampalataya. Kasi bakit po? Cripples good decision making. Yan po nangyayari. Nawawalan tayo ng decision na maganda. Takot tayo eh. Diba? Katulad halimbawa sa mga bagay na pangyayari sa buhay natin, tinan niyo po, fear din, damages relationship. Yung relation mo sa Panginoon Diyos, masisira talaga eh, dahil sa takot. Tinan niyo po, pero ang Panginoon Diyos mapagmahal. Diba? Nung tumawag si Pedro, iligtas mo ako. At ginawa kagad ni Kristo kanyang kamay. Hinawakan siya. Pero kung tuloy-tuloy yung natakot niya at hindi niya naalala si Kristo, hindi siya tumawag sa Panginoon Diyos, Panginoong Jesus, ano mangyayari kay Pedro? Tuloy-tuloy na lulubog. Fear subvert God's mission for the church. Yan. Sa takot natin. Di ba? Mga kapatid, katulad sa Twin Bill, alam natin kung minsan nagkukuri tayo sa mga nangyayari. Ano po? Pero huwag po kayo matakot. Magkakaroon po tayo ng panibagong lugar. Bibigyan tayo ng Panginoon Diyos dyan.
lumakad lang po tayo ng tama. Di ba sa paglakad natin, straight to the sa Panginoong Hesus lang. Andiyan dyan po. Kuminsan nangangamba tayo eh. No po? Pero huwag natin pairalin. Ang tuloy-tuloy ang pangamba. Andiyan dyan lang pong worry. Pero sa worry natin, let us just pray. Pray to Jesus. No po? Fear, sabi dito, sabotage God's message through the church. Totoo po yun. Sa sabotage na. Takot ka na sabihin yung totohanan. Di ba? Takot ka na sabihin kanya, preacher ka. Takot ka sabihin mo na, kayong mga gumagawa ng kasalanan ay pupunta ng impyerno. Hindi mo masabi-sabi, tayo baka umalis yung kapatid. Baka umalis yung mga kapatiran. So natatakot tayo. Huwag kayo matutulog sa iglesia. Di ba? Pag nag-worship tayo, huwag kayo matulog. Itakot ka sabihan. Dahil yung natutulog pala, yung mga nagbibigay sa iglesia na malaki. Takot ka mawala sila. So dapat hindi ganon. Takot ka sabihin na ganito, si kapatid mayroong ginagawang mali. Harapan sa kanya, puntahan mo siya. May ginagawang mali. Takot ka. At tapos nung nasabi mo sa kanya ay magbago, sinabi mo sa ibang tao. Di ba? Ngayon, kayong grupo na lang, takot na kayo, baka magulo ang iglesia. Baka masira ang iglesia, baka magwatak-watak. Ano pa, iiralin niyo yung kasalanan sa loob ng iglesia? Nandun po, okay matakot, isiwalat ang matotohanan. Di ba sabi nga ni Pablo, expose. Expose ninyo yung mga gumagawa ng mga paghihati-hati. Ano po, na binabanggit doon. Truly, we need to examine ourselves. Sarili po natin lahat. To see if we are letting fear cloud our faith. Ano po, yung bang, para bang yung faith mo na lumalabo na dahil sa takot natin na binabanggit doon. Yan po. Kaya po, consider natin ngayon sa hapong gabi ito. Mga following passages. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Ganda ng tanong. Whom shall I fear? Memorize natin to. Memorize ninyo ito. Pero, bakit natatakot tayo? The Lord is the strength of my life. Ano ang number 1 kinatatakutan ng tao ngayon? Kamatayan? Pera? Tignan niyo po, walang makain. Di ba? Ano sinabi ng Biblia? Seek you first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Di ba? So kung titingnan niyo po, unahin mo lang lagi ang kaharian ng Diyos. Unahin mong Panginoon Diyos. Huwag kang mag-alala, di ka pababayaan. So, dahil sa takot mo, yung pangako ng Panginoon nawawala. Ang daming pangako ng Panginoon Diyos sa iyo. Pinangako ka ng Panginoon. Nabibigyan ka niya ng lakas. Bibigyan ka niya ng buhay. Diba? Kaya sabi dito, the Lord is the strength of my life. Is it true? Totoo po ba mga kapatid na nandiyan ngayon na ang Panginoon ba ang strength ng buhay mo? Diba? Mangangako ka sa Panginoon Diyos. Diba po, Panginoon, magsimba na ako linggo-linggo. Bigyan mo lang sa akin itong business na to. Bigyan mo lang ako ng trabaho. Bigyan mo ganito. Nung nagkatrabaho ka na, nung nagka-business ka, nasaan ka ngayon? Takot ka na wala kang kikitain pag linggo? See? So yun po mga mali. Dahil sa takot po nangyayari. Kaya kung ano yung pinangako mo sa Panginoon Diyos, kapatid, nung wala ka pa, nung wala ka pang kinikita, nung wala ka pang ganito, kung ano yung pinangako mo sa Panginoon, pangatawanan mo. Yung pananampalataya yun eh. Diba? See, tingnan nyo po, nandoon po yun. Diba? Kung titignan natin, no, ilang bet na ako nagsabi ng diba. Pansinin niyo po lagi ng diba. Ayan. So kung titignan niyo po, the Lord is my light. Anong ibig sabihin nito? Ang Panginoon ang liwanag ko eh. So yung liwanag, so every dark clouds in your life will becomes light. No? Every dark cloud sa buhay mo, ito ay magliliwanag. Kasi ang Panginoon. Diba? Sa lahat ng iyong kahinaan, sabi nga ni Pablo, for I am weak, I am strong. The Lord is my strength ng aking buhay. So, ano ang katatakutan ko? May katatakutan ba tayo? Ang sabi ni Kristo, matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa at laman. Huwag kang matakot sa pumapatay ng laman. Diba? Yung binabanggit. In Proverbs chapter 29 verse 25, the fear of man bring a snare. Ayan. Hindi po, the fear of man. Sa Tagalog, ano ba ibig sabihin nito?
Pati natin yung snare ha, para malaman natin mga kapatid. Sa Tagalog po. Proverbs 29:25. Sayin natin, Kawikaan. Samahan niyo po ako mga kapatid. Nandito po. Kawikaan. Chapter 29 po. Ayan, verse 25. Tingnan niyo po, ano sinabi dito? Yung takot sa tao. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Ngunit ang naglalagap ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Tingnan niyo po, nandun lang kayo eh. Kaya po, takot ka ba sa preacher na gumagawa ng mali? Takot ka ba dahil kaibigan mo rin ka preacher eh? Kaibigan ko si preacher. So best friend kami. Di ba? Natatakot ka ba na sumunod sa katotohanan? Dahil alam mo na may ginagawa si preacher na mali. Tingnan niyo po. See? So ano dapat natin katakot? Alam niyo po kung tayong lahat ay totoo, kung tayong lahat ay sumusunod sa salita ng Panginoon Diyos, di ba? Andun lang tayo eh. So hindi tayo masisilo eh. Kaya sabi niya, but whoever trusts in the Lord shall be saved. Maliligtas po tayong lahat. Mapapayapa tayong lahat. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. Don't allow fear na ma-overcome ang inyong faith. Dapat po ganoon. See? Yan na natin ngayon. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. So malinaw po sinasabi dito ni Pablo kay Timoteo. Paul is telling to Timothy, no? Ang Diyos, sabi niyo hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng pagkatakot, kundi binigyan niya tayo ng kapangyarihan, no? At pag-ibig. Ano yung sound mind? What is sound mind? Niyo po. Sabi nito sound mind, yung bang tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip ng katulad nino, ng katulad ng ating Panginoong Jesus. Diba? Let us all have the mind of Christ. Sabi ni Pablo magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. That is a sound mind. Ano po, umaayon sa salita ni Kristo. Yan. In Hebrews chapter 13 verse 6. So we may boldly say, sabi mo na ngayon, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Ano magagawa sa akin ng tao? Kaya po alam niyo po kung kampi ka sa totoo, kung sa Panginoon ka, huwag kang matakot. Diba? See? Huwag kang matakot na siraan ka ng tao. Huwag kang matakot pagbintangan ng tao. Huwag kang matakot, basta doon ka sa tama. Kuminsan kasi, di ba? May mga tao na tama ginagawa mo pero pinaghihinalaan ka kasi nga takot sila eh. Sa takot nila, pinisususpetsahan ka. Sa takot nila, sisiraan ka nila. Sa takot nila, ganito mangyayari. So, ikaw naman, huwag kang matakot. Sige lang, tuloy mo lang ang totoo. At maunawaan mo, makita mo, malalaman din nila ang totoo, lalabas ang totoo. Tingnan niyo po, na binabanggit doon. Sa inyong lingkod, ilang beses ko napatunayan po yan. Ilang beses na po sa buhay natin. Na nandoon, dahil sa takot nila, no, pagsuspetsahan ka, pagbintangan ka, ganito mga bagay na ganito. Pero pansinin niyo po, ang Panginoon, ang aking katulong. Paano pag-aralan niyo yan? Nung linggo, tinuro ko yan. No? God is my helper. Last Sunday, so ang Panginoon, ang aking kapangyarihan na may pag-ibig. Kasi imbis na magalit ka sa kanila, mababaliwala mo na dahil maintindihan mo Kasi dahil sa sound mind mo, because of your sound mind. Ayan. So, kung titignan natin mga kapatid, do not be afraid. The expression and similar ones is found 110 times. Tignan niyo po, sa New King James Version, 110 times binanggit ang do not be afraid. Huwag kang matakot. Yan yung binabanggit. The number of texts dealing with the subject is substantially higher. Several sources list 365 passages addressing fear. Tignan niyo po. See, trusting or fearing God. The opposite of fear. Ayan. See, nandiyan pa po ba kayo? Nanonood po kayo? Learn to appreciate what genuine faith is. No, ma-appreciate mo yung tunay na pananampalataya kasi faith is more than a platitude. No, it is active. So, kung active ka sa buhay mo sa pagsunod kay Kristo, mababaliwala mo talaga ang fear.
Well, may takot kayo, pero mababaliwala mo yung sinasabi ko. Hindi ko sinasabing mawawala yung fear mo. No, I'm not telling you that your fear will gone. No po, kundi po ito, yung fear mo, masusuppress po yan ng faith. No? Your faith can overcome fear. Yun po mangyayari. No? It is also something that is developed. When you develop, strengthen your faith, pinapalakas mo ang pananampalataya mo, then, made-develop yan. See, faith caused Abraham to obey God, to offer Isaac. Pansinin niyo po, no? After 100 years, no? 100 years, after 25 years, nagkaroon siya ng anak. And when Isaac became 12 years old, anong takot ni Abraham? At ialay niya ang kanyang anak. Sino niyo po? Nawala ang takot niya eh. Nangibabaw ang kanyang faith. Ito po yung kailangan natin eh. We must have the faith of Abraham. Pangibabawan natin lagi ang ating pananampalataya, mga kapatid. Paibabawan mo lagi yan. Laging mangibabaw ang faith mo. Paul to suffer great harm and endure. Daniel to continue praying. Natakot ba si Daniel? O ang lahat ng magdarasal sa mga nilang Diyos, papatayin ha. Natakot ba si Daniel? Binuksan pa nga niyang bintana, pinakita pa niya, nagdarasal siya. Tinan mo, he's not afraid to die. Daniel, much afraid siya na siya ay mapunta sa impyerno. So, he rather serve God rather than men. Di ba ito sinabi nila Pedro? We rather serve God rather than men. So tayo din po dapat ganun, mga kapatid. We must serve God with true faith. We must appreciate what genuine faith is. Kung ano yung tunay na pananampalataya na tinuro mo sa Biblia. Faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. Tinan niyo po. Yan. Okay? Now, develop a good attitude. Attitude is that foundation of what we do. Ayan, kung ano yung ginagawa natin. How we react and our perspective. Proverbs 17:22. A merry heart does good, like medicine. Kaya po, maganda. Kapag ang puso mo po walang takot, masaya ka. Yan po, parang gamot daw po yan. Ano po? Philippians 4:8. Meditate on these things. Di ba? Meron lang po sabihin sa inyo. Ako po nagkaroon po ng worry nung may nararamdaman kong sumasakit sa dibdib ko. Pero sabi ko mag-pray ako kay God. Yan niyo po. So dahil sa faith ko, hindi ako natakot magpa-check up. Patingin ako, 2D echo dito, ECG dito. Dahil alam ko kahit anong mangyari resulta, hindi ako pababayaan ni God. So pansinin niyo po. Diba? Na-overcome ko yung fear with those na pagkilos na tinabi ng Panginoon Diyos. At masayahin. Kaya po, masaya tayo ngayon. Dahil po, maganda ang mga naging resulta. Kaya po, titignan natin, a merry heart does good. Alam niyo, asawa ko si Eileen, lagi ko pinasasaya puso ko niyan. Tignan niyo po. Yan. See? Philippians 4:8, meditate on these things. Ano yung mga magiging yun, sinabi ni Pablo? Hindi pa, diba? Meditate on these things daw, mga bagay na ganun. Ayan. So, Ephesians 4:23, renewed in spirit of your mind. Yun, ito kailangan po natin mga kapatid ha, always renew. Kasi the moment that you did not renew, no, renew your spirit and yung pag-iisip, papasok ang faith. So, strengthening faith to overcome fear. Put away bitter, ayan. Ito po isang mga technique. Ito to. Alisin niyo yung mga inggit, yung pang galit sa tao. Alisin niyo yung mga yan. Huwag kayong mainggit sa tao. Dahil magsisimula lang ng fear yan. Huwag kayong mainggit sa mga kapwa ninyo. Dapat nga matuwa pa kayo. Lalo sa mga kapatid ninyo. Kung ang kapatid ninyo umuunlad, kunyari preacher ninyo umunlad, huwag kayong mainggit. Ano po? Kasi may mga iba na inggit sa preacher eh. Lalo yung mga, kunyari kapwa worker, mga kapwa worker din natin. Nagsasama-sama. Kasi mga worker ko minsan nagkakainggitan eh. Dapat po hindi ganoon. Dapat po nagkakaunawaan tayo. Kasi the moment na mainggit ka, magkakasiraan na. Di po. Di ba? Sisiraan ka na ng mga ganoon na sinasabi natin. Ayan. So, strengthening faith to overcome fear. Ayan. Think about God. We need a healthy understanding of God. Ayun, no? Yun po. We need to a healthy understanding of God. Paano ka magkakaroon ng pangunawa? Na masusog na pangunawa sa Diyos? Hindi ka nag-worship. Hindi ka nag-share ng blessing mo. Hindi ka nagdarasal. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi po, meron ka lang ang Bible app sa cellphone, hindi po binabasa. Di ba? Kung titignan niyo po, katulad ng sinabi ko, di ba? Sa opisina,
pinapatay mo yung cellphone kasi na madidisturbo ka sa trabaho. Pero sa iglesia, sa worship, nakabukas ang cellphone, no? Ayaw mong malate sa trabaho, mamadali ka, pero sa iglesia, nalilate ka. Sa eskwelahan, ayaw mong malate. Malilate ako. Pero pag sa iglesia, okay lang malate. Tingnan niyo po, sa eskwelahan, bawal magdandanan. Pero sa worship, nagdadaldalan kayo. Tingnan niyo po, mga mali. Think about God. Sino ang Diyos? Kanyang kapangyarihan, gaano kanya kamahal. Sipin mo na lang gaano ka kamahal ni God. Sipin mo. Yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon, ginigising ka pag umaga, tapos hindi ka marunong magpasalamat. You never give thanks to the Lord. Pagkagising mo, ganito kagad, mamadali ka na, ganito ganyan. Samantalang pagdating ng linggo, tamad na tamad ka. Bakit? Takot ka? Takot kang malit sa kumpanya. Takot kang malit sa eskwelahan. Pero hindi ka takot na malit sa iglesia. Bakit ganon? Wala kang respeto kasi. Iba tinabi ko kanina, takot, dalawang klase. Ano po? See, faith can be a reverence to the Lord. Fear can be a reverence to the Lord. So, God wants us to view Him with respect. Ito na po yung fear and faith. Ito po yung fear with reverence. Respect po ang ibig sabihin. Ano po? Fear, failing Him. Ayan, Matthew chapter 10, 28, Hebrews 10:31, nabasa natin kanina. We need a healthy understanding yan po. Di ba banggit doon? Yan. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang. Ano po, makapaghandog ha? Paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Ano po yung sinabi sa isang Bible verse natin na binabanggit doon? Yan. Yan nyo po. See? Na binabanggit dito. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Nabanggit ko po kanina. Datapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo ay iyaong makapupuksa sa kaluluwa at katawan ng impyerno. Hindi nga tayo takot eh. No, wala nga hindi ka tatakot sa impyerno. Kaya nakita niyo po yung isang reels ko na kahapon about Bible verse. Pinakita ko yung impyerno. Marami hindi takot sa impyerno, ano po? Di ba? Mas takot pa kayo mawalan ng kita sa araw na ito. Pero sa impyerno hindi kayo natatakot. Nakakalungkot po yan. Kakikilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Yan po totoo. Kakilakilabot, no? Na binabanggit doon. Ngayon, think about God, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The beginning of wisdom. Sabi doon, fear is the beginning of wisdom. Yung respeto po din sabing fear dito ha. No? Diba? The beginning of knowledge. There is a strong confidence, a fountain of life. Yun po yung respeto sa Diyos. No? Faith. The faith, the church was multiplied because of your respect, because of your faith, doon lumalago ang iglesia. Dapat po ganyan tayong lahat, mga magkakapatid sa loob ng iglesia. Pero sa tama lang po okay matakot na isiwalat yung mga mali. No po, isiwalat yung mga mali. At huwag kayo matakot na kumampi sa tama. Ano po? See, na binabanggit doon. Kaya sabi niya ngayon dito, ito po. Pray to God about it. Yan. 1 Corinthians, sabi doon, 2:11 nabanggit, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay na tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Ganyan din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng espiritu ng Diyos. Ayan, kilala tayo ng Panginoon Diyos. Okay? So, yun. 1 Peter 5:6, ano po sinabi? Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng mga pangyarihan kami ng Diyos. Magpakumbaba, ibig sabihin, upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan na inyong ilagak sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. So, kung may worry ka, huwag kang matakot. Just trust the Lord. Give all your care to God because He cares for you. Ayan. Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ano po? Diba? May worry kasi. Alam ni God na nag-worry tayo. Pero sinasabi sa atin ngayon, because of our faith, huwag ka na mag-alala. No? Kundi, sabi niya, manalangin ka. Pray. No? Pray ka lang. Katulad ng ito niyo paglubog ni Pedro,
Jesus saves me. Iligtas mo ako, Panginoon. At niligtas siya. Tumawag siya eh. Diba? Kaya tumawag po tayo lagi sa Panginoon Diyos, mga kapatid. Ayan. No, anong sinabi dito? 1 Peter 5:8, kayo'y magiging mapagpigil. Ayan. Ibig sabihin nito, no, magpigil tayo sa kamunduhan, magpuyat tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon, sapagkat ang diablo mismo, ikot-ikot yan. Parang leon yan. Pag nakita niyan, takot ka. Sasakmaling ka na niyan. No, yung takot na afraid yung sinasabi dito, yung takot ka, hindi yung respetong takot ha. Pag nakita ng demonyo yan, sasakmaling ka na niyan. Hindi po, hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon Diyos. Ayan, na binabanggit. Face your fears. Mga kapatid, that we have fears cannot be denied. But what are we doing with our fears? Anong ginagawa mo sa takot mo? Tanggapin mo na may takot tayo. Pero huwag mong hayaan na ito ay ilubog ka. Don't allow your fear to submerge you. No? But allow faith to lift you up. Hayaan mo na itaas ka ng pananampalataya mo. Work to overcome them. If they have led to sinful decision, repent and take care of it. Iba, naalala nyo mga tinuro ko ng around Merkulis din, yung decision natin na mamali. Ano po? Dahil takot ka kasi. Dapat naalala nyo ng linggo, God is my helper. Nandun po, maobserbahan natin. Kung may takot ka kapatid, harapin mo ito. Pero huwag mong hayaan ang takot mo ay ilubog ka ng ilubog. Harapin mo ito ng may malakas na pananampalataya, matibay na pananampalataya. Kung may problema ka ngayon kapatid, harapin mo ito. Andyan ang Panginoon Diyos. Trust all your cares upon Him, for He cares for you. The Lord is your helper. The Lord is our power in this life. God is there always. He will never leave you nor forsake you unless your faith is stronger, strength. Malakas ang pananampalataya mo na hindi mo iiwan ang Diyos. Mananatili kang sumusunod sa Kanyang aral. You will abide in His doctrine and the fear will overcome because of your faith. Po, mga kapatid, don't let fear overcome your life because nothing will happen in your life. That's why we need to love one another. Yan. No, we need to dealing with peace, we need each other. Sama-sama tayong tulungan. Katulad po ngayon sa Twin Bill. No po, may worry tayo dahil pinapaalis na tayo sa inuupahan natin. So, sama-sama tayong manalangin. Sama-sama tayong kumilos at makakita natin. No po, mapagtatagumpayan natin yan. No po, mag-pray tayo na may mga kapatid na tumulong sa atin. Mag-pray tayo na may makita tayong lugar. Mag-pray tayo na may mga mabubuting puso na tumulong sa atin sa mga bagay na gano'n. At higit sa lahat, mag-pray tayo na makatulong tayo sa iglesia. Ayan. No po, see, we need each other to stand together and care for each other. Galatians chapter 5 verse 13. Understand that the gospel is designed to help us overcome our fear. The gospel. Para ma-overcome ang fear. Si Kristo, ano po? Namatay, inilibing, nabuhay. Namatay siya. Patayin mo yung takot mo, kapatid. Buhayin mo ang pananampalataya mo. Di ba? Kung titignan natin doon. No? At nasabi doon. Kaya mga kapatid, ilibing mo na yung takot mo. Patayin mo yung takot mo, ilibing mo yung takot mo, at buhayin mo ang pananampalataya mo. Hindi po, the gospel, the death, burial, and resurrection, or the word of God, the gospel. Kung titignan po natin, it is designed to unite us. The word of God is designed to unite us. Fear, mga kapatid, fear, ang nagiging problema, kaya nagkakaroon ng division. If we have one faith, one Lord, one salvation, one Jesus, there will be no division sa iglesia. At hindi ka rin mahiwalay sa Diyos kailanman. Kaya kung titignan natin, Romans 14, Galatians 5:13, Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. No po, titignan natin ito na binabanggit. Let us deal with our fear. Face our fear. Kaya sa ating pag-aaral, mga kapatid, sa gabing ito, this lesson is not about being reckless as we live our lives. Hindi po para dito maging reckless tayo. Kundi it is simply
a lesson of examination. We are living in times of unprecedented fears for many. Totoo po yan, hindi natin alam. Lalo pag may dumating na bagyo, worry kagad tayo. Diba? Katulad sa Balubad area, mga kapatid natin doon, pag sinabi ng alarm number 3, andyan na po, sisimula na. Pero marami sa kanila, na-overcome na nila ang fear. Alam na nila ang gagawin. May mga nag-evacuate na kagad, iba tinataas na ng gamit. No po, alam na kagad nila mangyayari because of their faith. Kaya kumikilos na kagad sila. No po, yun yung gumagawa ka na ng paraan. The question we need to wrestle with is, how are we handling our fears? Paano pinanghawakan ang iyong takot? Gagabing ito, nakita ninyo kung paano. Nakita natin ang mga banal na kasulatan na ating mga binasa, nagbigay sa atin ng buhay. Ngayon, tatanong ang question. Balikan ko po yun. Yan. Sige, kita nyo po. See? At ang tanong ngayon, bago tayo matapos, which is greater? Your faith or your fear? Mga kapatid, ikaw ang sasagot niyan. Pero sinagot na tayo ng Biblia, sinagot na tayo ng mga pinag-aralan natin sa gabing ito, at nakita natin kung paano natin ma-overcome ang ating mga takot. At paano magkaroon ng tunay na pananampalataya. Tandaan niyo po, not everyone calling me Lord, Lord shall enter the kingdom of God. Ang tanmonod, but he that doeth the will of my Father in heaven. And the will of my Father in heaven. Jesus calls you, come, then walk with Jesus without wavering. Even you have a greater problem, may malaki kang problema, just continue to focus on Jesus. Walk. Don't put out o wag mong alisin ang tingin mo kay Kristo. The moment na inalis mo kay Kristo, lulubog ka. Dahil sa takot. Tingnan niyo po. Nakita po ninyo ang lesson sa gabing ito. Mga kapatid, ano po? Ngayon, which is greater? Your faith or your fear? Yan. Pinapanawagan ko po mga kapatid sa inyo, i-share po ninyo ang lesson na ito. Kahit po nasabihin natin na, tuwing Miyerkules po talagang 1 hour ang ating pag-aaral. Pero sa preaching, 35 minutes lang tayo eh. Sa Bible study natin, talaga pong 1 oras tayo. Kasama niyo yung awitan natin, yung po introduction natin. Pero maganda po ang lesson sa gabi ito po. Ako po mismo, makita natin, lalo lumalakas ang ating pananampalataya. Po, napakaganda po mag-Bible study, no? Lalo lumalakas ang ating pananampalataya. I-share po ninyo. Banggitin po ninyo. No po, follow ninyo ang ating Bible study. Follow po ninyo yung mga pinopost natin sa Facebook, sa YouTube, no po, sa Instagram. Makita po ninyo ang ating pong pananampalataya. The more you face, the more you post Bible verse in your life, lalo lalakas ang pananampalataya mo. The more you listen to the Word of God, your faith, lalong magiging matatag ka. Kaya nga sinabi doon, di ba, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Not just hearing, hindi lang makinig. Kung hindi, ito po dapat ay ipamuhay, sundin sa buhay natin. Kaya po sa ating pag-aaral mga kapatid, naunawaan natin sa gabing ito. Now, which is greater, your faith or your fear?